Okay, ang topic ko ngayon mga kabunyog, ito mga kabunyog, alam kong nakita nyo na ito. Alam kong napanood nyo na ito. Ah, Itong video na ito, nagtatalo si Cayetano at si Binay. Habang nagtatalo sila, kumakain si Robin Padilla. Mga kabunyog, yan ang larawan ng kababawan at kabangkarutihan ngayon ng Senado. Yan, kita nyo ano, nakikita nyo yung ano, nakikita nyo kung gaano kabangkarote ang Senado natin ngayon. Anong pinapakita diyan kay Robin Padilla? Wala. Kung ganyan ang mga bumubuo ng Senado, mga kabunyog, tulad niyan, tingnan nyo, number 1 senator yan na nabutuhan noong 2022, pero tingnan nyo. ha? kumakain habang nagsisesyon. Mainita na yung debate, kumakain. Siyempre, ang pinapakita niya dyan na siya, relax lang, para mga ganun. Pero, ang totoo, mababaw talaga siya. Ang babaw. Hindi naman siya hindi naman niya kailangang sumabay din doon. Pero, alam naman natin ang pinapakita ni Robin. Alam niyo naman si Robin, artista talaga yan. O di ba? Nagsisesyon ng Senado, nagsusuklay ng bigote, mga ganyan style Robin eh. Ganyan na ngayon ang Senado mga kabunyog. Dadagdagan pa yan ng isang Philip Salvador? Dadagdagan pa ba yan ng Willie Revillame? Sino pa? Ibabalik pa ba uli ang isang ibabalik pa ba uli ang isang Lito Lapid? Na ano mga kabunyog ako pagdating sa mga artista, hindi naman ibig sabihin na artista walang walang alam. Hindi naman ganoon 'yun eh. Hindi naman ganoon 'yun. Kaya lang ang bintay lang talaga ng artista kasikatan, sikat, kilala. Pagdating ng eleksyon sa Pilipinas, sa pagitan ng mahusay at saka sikat, wala, panalo na sa Pilipinas ang sikat. 'Di ba? Kaya diyan mo makikita yung talo si Chel Jokno, talo si Nery Colmenares, talo si Attorney Luke Spirito, pero panalo ang isang Robin Padilla, Lito Lapid, Bong Revilla. Bakit? Dahil sa kasikatan. Dahil sa kasikatan. At yan na naman, mangyayari na naman yan sa 2025. Nandiyan na naman si Bong Revilla uli, babalik. Nandiyan na naman si Lito Lapid, babalik uli. Alam naman natin, ano bang ginagawa ni Lito Lapid? Ayan, habang nagsisesyon, kumakain. Wala naman, hindi naman mali yung kumain ka habang nagsisesyon. Pero alam naman natin na ang kababawan ni Robin Hood Padilla, wala naman talaga. Si Robin Padilla. Si Lito Lapid naman, biglang sumipot sa pagdinig ng komite nila Risa Hontiveros, tapos sasabihin, anong sasabihin ni Lito Lapid? Hindi na nga ako umaattend sa mga hearing eh. Tapos kaya lang ako umattend dito kasi tinitira ako ng isang vlogger dyan. O tinitira daw ni Engineer Toto, kabunyog natin. Yun pala inamin mo na hindi ka umaattend ng hearing. Yung hearing na yun, napaka-importante dahil tungkol sa Pogo yon. Ang committee hawak niya is Senate Committee on Games and Amusement. Siya nga dapat ang nagsasagawa nun. O ganyan mga kabunyog. Diba? Yan uli, si Lito Lapid, babalik sa 2025. Si Bong Revilla, babalik sa 2025 uli. O yan. At si Robin Padilla, hanggang pa yan 2028. May isa pang kasamahan sila Robin na magsisenador daw. Si Philip Salvador. Ay, mga kabunyog. Sabi ni Tisoy Diego, mahilig sa circus at payaso ang Pilipino. So anong makikita mo dyan? Anong makikita dyan sa nangyari na yan sa Senado? Yan. Kababawan, kabangkarutihan ng mga senador na binuboto dahil sa kasikatan. Yan ang tulad ni Robin Padilla. Tingnan nyo. Samantala, ito namang dalawang itong nagtatalo. Ano naman makikita mo dyan?
Anong makikita nyo? Yan naman, mga political dynasty. Dinastiya ng Binay, dinastiya ng Cayetano, ayan, nakita nyo, nag-aaway sila. Anong pinag-aawayan nila? Para ba sa bayan ang pinag-aawayan nila? Anong pinag-aawayan nila? Totoo, mainit yung issue na yon. Tama lang yun na sagutin yung issue na yan. Yung 23 billion na yan na mula sa 8 billion, naging 23 billion. Tama lang yon. Tama lang yon. Shout out, Amparo Abad. Lagi daw siyang nanonood sa atin. Tama lang talagang pag-usapan yon. Kaya lang, tama rin naman, si Binay. Ano bang intensyon ni Cayetano? Talaga bang para sa bayan o para sa sarili niya lang? Grandstanding. Tama naman si Binay eh. si Binay. Di ba? Ano naman ang rason ni Cayetano? Kasi nga, gusto niyang siraan itong si Binay, gusto niyang ito ang madiin dyan, papahabain yung investigasyon, papahabain, uungkatin, ididiin si Binay. Bakit si Binay si Binay? Kasi siya yung Senate Committee on Accounts, chairperson. Ibig sabihin, accounts yan eh. Ibig sabihin, pera yan ng Senado. Ay yung project na yon tungkol sa Senado. So, bagong Senate building yon. So pag upo ngayon ni Cayetano, siya na ang may hawak ng Senate Committee on Accounts, ang lalabas ng Senate Committee on Accounts nung panahon ni Zubiri, papalitan ni Cayetano ay si Binay, ay ginagamit ngayon ni Cayetano ang committee niya para hanapan ng butas si Binay. Kasi mainit ang laban ng dalawa sa Makati Taguig. Malamang tumakbo daw si Binay. Kasi tapos na rin si Binay sa Senado. So tatakbo siyang mayor ng Makati o mayor ng Taguig. Depende pa daw. So planong pasukin ng mga Binay ang Taguig. Dahil nga sa kanilang away. So ibig sabihin si Cayetano, hindi naman talaga dahil sa bayan. Hindi naman talaga dahil sa bayan ang kanyang pinaglalaban. Hindi niya kini-question yung 23 billion, hindi dahil sa bayan, kundi dahil sa kanilang interes ng dinastiya nila ng Cayetano sa Taguig. Kasi naglalaban sila ng dinastiya naman ng Binay sa Makati. So naglalaban yung Makati Taguig ngayon. Yan yung yan yung nangyayari dyan, mga kabunyog, mga kababayan. So ibig sabihin, trapong dinastiya sa politika. Personalan, hindi para sa bayan. So, inuungkat ni Cayetano ang 23 billion, galing sa 8 billion, paano naging 23 billion? Hindi para sa bayan. Pinapaliwanag naman ni Nancy Binay, sinasagot niya naman si Cayetano, hindi naman para sa bayan. Para linisin yung kanilang pangalan. Kasi nga, may away sila ng Cayetano, may away sila ang Binay at Cayetano. So, kita nyo ngayon, mga kabunyog, makikita mo dito sa larawan na ito, sa nangyayaring ito, ang kababawan ng mga senador. Si Robin Padilla, nanalo dahil sa kasikatan. Pero anong nagagawa sa Senado? Wala. Ayan, kumakain. Ito namang dalawa, abogado din sana si Cayetano, magaling din sana itong si Binay, pero hindi naman interes ng bayan ang kanilang pinoprotektahan, kundi yung away nila bilang mga trapo. Away mga trapo ito, mga kabunyog. Hindi ito para sa bayan. Yan ang malinaw dyan. Kaya nakakahiya. Nakakahiya, mga kabunyog. Wala na ang panahon na ang mga senador natin ay mga tanyada, mga jokno. Yan ang panahon na mga Aquino, nung mga panahon, Ninoy Aquino, Eva Estrada Calao, Jose Pipi Jokno, Lorenzo Tanyada, di ba? Yan yung mga panahon noon. Ngayon ito, tingnan nyo. Wala mga kabunyog. Talagang bulok na. Bulok na ang natin. Yan na ang makikita mo na dyan ang kabulukan ng politika. At sa totoo lang, hindi lang dapat si Binay ang managot dyan sa 23 billion na yan. Kayong lahat ng mga senador, mula pa nung mga panahon, kanino nagsimula yung proyekto na yan? Kay Tito Soto sa Ping Lacson. Yan din si Tito Soto at Ping Lacson, babalik na naman sa Senado. Pero ipaliwanag nyo yan. Tito Soto, Ping Lacson. Bakit ganyan?
Oh. Gayon din sa panahon ni Subiri. Nung panahon ni Subiri, nagpatuloy ang ano na yan, mula sa 8 billion noong panahon ni Tito Soto at saka ni Lacson na lumaki ng lumaki ang budget sa panahon ni Subiri hanggang ngayon na naging ng 23 billion. So lahat sila magpapaliwanag niyan. At saka sa totoo lang, kahit naman itong sila Escudero o Senate President na ngayon si Escudero, bakit hindi niya yan kwinistyon noon? Yang proyekto na yan. Kaya ito mga kabunyog, ayan, si Claro M. Recto, tama, si Music Lover. Kaya ito mga kabunyog, ang reason dito ni Cayetano, kaya niya inuungkat ang issue ng overpriced na new Senate building ay dahil gusto niyang idiin diyan si Binay. Si ano naman, itong si Escudero, hindi natin alam kung may ano rin siya sa grupo nila Subiri. Anyway, ibig sabihin, ito mga kabunyog, away-away personalan ito, itong pagki-question ng issue ng 23 billion. Hindi talaga para sa bayan ang kanilang ginagawa. Shout out kay Ronaldo. Kumusta kayo diyan sa Saudi? Ito, panoorin niyo mga kabunyog. Alam ko napanood niyo na to, pero para lang ma-review niyo uli. Sa mga hindi pa. Thank you, Mr. Chairman. I made my point. There's no such thing as 23 billion. Thank you, Mr. Chairman. 21.7 billion. Umani na negatibong komento ang nangyaring sagutan ni Senators Nancy Binay at Alan Peter Cayetano sa pagdinig kaugnay sa bagong building ng Senado. Pero si Senator Robin Hood Padilla sinabing ikinasiya pa niya taon na mataan si Padilla na kumakain. Pero ayon sa kanya, hindi siya nakaramdam ng anumang Ayan, nakita nyo. Nagtatalo yung dalawa, si Robin Hood Padilla kumakain. Yan, mga kabunyog. Nakita nyo yung kung ano ang nangyayari sa ating Senado. Ethics Committee ang ginawa ni Cayetano. Sa panayam sa senadora matapos ang pangyayari, sinabi niya na tumitibay na ang kanyang paniniwala na ang pagdinig ukol sa itinatayong gusali ng Senado ay matutulad sa pag-iimbestiga sa kanyang ama, si dating Vice President Jojo Binay, at sa kanyang kapatid, si dating Makati City Mayor Junjun Binay. Magugunita na higit 20 pagdinig mula 2014 hanggang 2015 ang isinagawa ng Blue Ribbon Committee na pinamumunuan noon ni Cayetano ukol sa mga umano'y overpriced Makati LGU buildings. Tingnan natin kung tatalunin ba nito yung record na 24 hearings noong 2015. So how do you feel na parang may ganun feelings? Siyempre tao lang din naman tayo. And parang yung sugat na akala ko naghilom na, parang binuksan muli dahil naaalala ko yung ginawa sa pamilya ko kung paano nila sinira yung pangalan namin. Diin ni Binay lumihis ang pagdinig sa tunay na pakay ng pagpapatawag nito ni Cayetano. Yun na nga, di ba ang linaw ng topic, cost of the construction of the building. So dapat ang ini-input lang natin yung yung bahagi dun sa pagpapatayo ng building, di ba? Kaso lang, sinama nila yung land, tapos kung ano pa yung mga sinama nila. Wala. Anyway, mga kabunyog, dapat si Nancy Binay, hindi siya ang magtatanggol niyan. Bakit niya kasi dinidepensahan yan? Di ba? Napaka-unpopular na issue yan. Masisira talaga siya dyan, si Nancy Binay. Saka sa totoo lang, hindi lang naman niya yan desisyon. Desisyon yan ng buong Senado para sa kanila yung building na yan. Kaya lang, siguro itong si Nancy Binay, siyempre si Cayetano ang nag-uungkat, di sasagutin niya. Kaya lang, dahil magkalaban nga sila, pero gagamitin naman niya na Senado ay ni Cayetano para masira si Binay.
Hindi natin alam ano ang mga ano ni Cayetano, ano ang hawak ni Cayetano na ano na, na mga paninira kay Binay diyan. Pero si Binay naman, ano ba naman ang ano niya diyan? Bakit niya kailangang personally siya ang magtanggol niyan? 'Di ba? Ha? Masisira siya diyan. O ngayon ang nangyayari, away Cayetano at Binay talaga. So ibig sabihin, si Cayetano talaga hindi naman para sa bayan ang ginagawa niya. Una, nag-grandstanding siya diyan. Pangalawa, talagang sinisiraan niya si Nancy Binay. Si Nancy Binay naman, pinagtatanggol yon. Pinatagtatanggol ang isang bagay na mali. Oh, di masisira siya diyan. Oh, ngayon, makikita na dito na ang away sa Senado, hindi away para sa bayan. Away para sa kanilang angkan. O ganyan ang political dynasty. Oh, samantala si Robin Hood Padilla naman, o nandyan, wala, hindi naman alam ang gagawin kasi nga wala namang alam. O yan mga kabunyog, mga kababayan. Baka dito masyadong mainit si Cayetano. Alam nyo kasi mga kabunyog, alam nyo kung bakit ganyan ang mga politiko ngayon. Eleksyon na next year. Eleksyon na next year. Naghahanap na sila ngayon ng pondo. Ay ang kapatid niyang si Pia magre-re-election. 'Di ba? Magre-re-election ang kapatid niyang si Pia, pera 'yan. Tapos yung mga Cayetano mapapalaban sa Taguig ng todo. Kasi kung lalabanan sila ng Binay, kailangan may pera silang matinding hawak. So ngayon, kung si Cayetano kini-question 'yan, nadidelay ang proyekto. Kini-question ni Cayetano yung project na 'yan. Di siyempre aarigluhin siya dyan. Attack and collect nga aatake para makakolekta. Diba? Siguro sa panahon naman ni Binay, na siya naman yung Senate Committee on Accounts, siguro nakasingil na din siya dyan. Siguro, ganyan naman sa atin. Kung nakasingil man, kumbaga dito mga kabunyog, kanya-kanyang track and kanya-kanyang collect. Ay nung panahon na si Binay ang chairperson ng Senate Committee on Accounts, malamang nakakolekta na rin sila dyan. Sila nila Subiri, kung sino man ang nanginabang dyan noong panahon ni Subiri. Ay si Cayetano naman ngayon, siya naman ang Senate Committee on Accounts, siguro naiisip niya, mukhang nakarami ng pera dito sila Binay. Maraming pera itong gagamitin. Saan gagamitin nila Binay yung pera na yon? Gagamitin laban sa Cayetano sa Taguig. Kasi maglalaban sila Malamang labanan na daw ang Cayetano sa Taguig. So, kailangan din mag-raise ng pondo ni Cayetano. Saan siya kukuha? Pag kinontra niya yung proyekto na yan, aarigluhin siya niya ng kontraktor niyan. Di makakakuha din siya ngayon. Makakasingil din siya ng SOP. Di mayroon din siyang pera para sa 2025. Ganyan yan mga kabunyog. Ganyan yung mga ano na yan. Ganyan ang nangyari dyan. Sigurado dyan, mula sa simula, nanginabang dyan ang mga senador, kung sino man ang mga ano dyan. Ano ang sabi sa amin sa Bicol? Kung si Isay ang harani sa kuron, siya ang nauuringan. Sa Tagalog ano ba yon? Kung sinong malapit sa kawa, siyang nauulingan. Ibig sabihin, nung panahon ni Soto, sinimulan niyang proyekto na yan, di sino ang mga makapangyarihan ng time na yan? Si Soto dahil Senate President siya. Yung mga mga malalapit kay Soto na nagre-release din ng pondo para diyan. Yan. Yun ang mga nakakuha siguro. Yung ibang mga senador inabot din siguro. Siyempre, inabot din 'yan pero sumunod naman na Senado. Panahon naman nila Subiri, panahon na nila Binay. Pwedeng sila naman diyan ang nanginabang. Inabot din yung iba. May SOP sigurado diyan, ang laki-laking project na 'yan. From 8 billion to 23 billion. Ngayon, panahon naman ni Escudero sa ni Cayetano. Sila naman ngayon. Alam nga namang wala sila dyan. Malapit eleksyon na sa 2025. Kailangan din ng pondo ni Escudero. Kasi yung kapatid niya magre-re-election din doon sa Sorsogon. Marami rin silang leader sa Sorsogon na tatakbo. At kailangan din ng Escudero ng pera. At itong si Cayetano naman, mapapalaban. Si Pia Cayetano, re-eleksyon, senadora. Diba? Kailangan ng malaking pera. Tapos sa Taguig, kailangan nila ng malaking pera kasi lalabanan na sila ng Binay.
Ganyan mga kabunyog. Ganyan ang politika ng Pilipinas. Di ba? Kung sino ang malapit sa kusina, siya ang unang nakakakuha ng ulam, sabi ni Music Lover. Oo. O sino ngayon ang malapit sa kusina, ibig sabihin sino ang makapangyarihan sa kasalukuyang Senado? Si Escudero at sila Cayetano. Diba? Kasi sila yung nagsama-sama para mapatalsik si Zubiri. O sino naman ang nanginabang nung panahon ni Zubiri? O di sila ano rin. Sila Zubiri, sila Bina, yung kasama ngayon ni yung 7 na hindi sumuporta kay Escudero, yun. Weather lang yan. Nung panahon nila Tito Soto, nanginabang din sila yan sa proyekto na. Ang nangyari kasi mga kabunyog dito sa new Senate building na to ng Senate, bawat term ng senador, kumbaga, simula, Tito Soto, structural lang muna, 8 billion. O, malaki na nun, ano? Siyempre, doon din mag-i-SOP sila Tito Soto. O ang mga senador nung panahon ni Tito Soto. O yan, 20, nung panahon nila yan, 8 billion. Pagkatapos nila Tito Soto, nagpatuloy ang konstruksyon, kalagitnaan na. Yung 8 billion, nadagdagan naman. O, nadagdagan halimbawa ng 10 billion. O, di naging kung panahon na nila Zubiri yan. Ngayon na naman, mayroon na namang dagdag. Kaya naging 23 billion. O sinong magre-release ng pondo ngayon? O di sila Cayetano na at saka Escudero. Ay siyempre, gusto rin nila Cayetano at Escudero. Paano naman kami? O paano nila maano yan? Di mag-ataka para makakolek. O AC. O, in collect. Di ba? O, yan ang nangyayari. Yan yon. At talagang garapalan na ngayon ang ginagawa nila dahil election year na. Election year na. 'Di ba? Kailangan nila talaga ng pera ngayon. May pera na 'yan. Ang tagal-tagal na nila sa politika. Ang dami na nilang yaman galing sa politika. Kaya lang ayaw nilang magalaw 'yon. Kailangan sa susunod na election mayroon tayong pagkukunan. 'Di ba? Hindi dapat magalaw yung dati na nating nakuha, 'di ba? Kaya nga diyan galit na galit sila Duterte sa Marcos eh. Bakit? May pera ba sila Duterte para sa election sa 2028? Yes! Sila Bongo, may pera yan. Ang dami nilang nakuha, nanakaw nung panahon nila. Kaya lang ayaw na sana nilang galawin yon. Gusto nila madagdagan pa yon. Madagdagan. Para yung panggastos nila sa 25 at 28 elections galing sa mga bagong palitaw nila. O, kaya lang medyo inano ng Marcos. Siyempre yung Marcos gusto rin nila. Ay, bakit naman gusto nyo malaki pa sa inyo? Kami na ang may hawak ng administrasyon. O, di ba? Ganyan yan eh. Ganyan. Kaya ito. So, ang malungkot dito ay ang nakakasuka dito mga kabunyog. Nag-aaway sila Cayetano at Binay. Hindi naman para sa bayan ang pinag-aawayan. Para sa kanilang angkan. Yan ang trapo. Yan ang trapo. Ganyan ang politikang trapo. Bakit napakalaki na ng proyekto na yan? From 8 billion to 23 billion. Ay kasi nga, bawat termino ng mga senador, kung sinong batch ng senador ang nandyan, kung sinong inabot, gusto nila, may kitain din. Di siyempre, papatungan mo para may kitain din kayo. Ay, grabe mga kabudyog. Kaya sa totoo, hindi totoo na walang pera ang bayan natin. O kita nyo, hinahayaan nila Marcos at nila Romualdez na masira ang bayan natin. Kaya nga ako, pumupuna ako sa stand ni Romualdez. Sabi ni Romualdez, hindi ibaban ang pogo, hindi ito total ban. I-regulate lang, aayusin ang enforcement. Wow. Ang pinagpapahalagahan nila yung revenue. Magkanong revenue? 3.9 billion noong 2021, 8.8 billion noong 2022. And yet, ito ang perang pinag-uusapan, ginagastos nila sa ganyan lang dahil sa corruption. Di ba? Yan ang nangyayari sa bansa natin, mga kabunyog. Kaya makikita talaga dito sa pag-aaway na yan ni Cayetano at ni Binay, pagkain naman ni Padilla habang nag-aaway ang dalawa, makikita mo ang kabulukan ng ating politika. Yan, mga kabunyog. Okay. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na.
halika na, mag-booming party list ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.